Uy, uy, magandang araw po. So, ito nga po, no? Ito nga po yung aking reaction video regarding po sa, Senate hearing yung ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Magbigay po tayo ng mga komento patungkol sa kanilang Senate hearing. So, ito nga po ay patungkol sa DDS or sa Davao Death Squad dati noong mayor pa lang po siya. So, ito po, panoorin po natin. When I asked him, denied that there was an existence of Davao Death Squad. My question lang, Senator De Lima, bakit hindi kayo nag-file ng mga kaso kung talagang naniniwala po kayo na meron ho talagang death squad? Why did you not file cases immediately? When he was just still a mayor. Yes, Your Honor, nasagot ko na po yun. Hindi mo nga Dahil sinasagot yung mga pwede Pasensya na po kasi cut po yung video ko. So, dito ko na lang na-record yung video ko. So, dito muna tayo magsisimula. talagang mga maging witnesses ay hindi pa willing, takot pa na mag-testify against the former mayor. All right. When you were Secretary of Justice, you had all the power. You were a tama. very, very powerful cabinet member under the Aquino administration. Why did you not pursue it? Because at that time, wala na nga akong nagiging resulta ng mga nagiging investigation din. Because again, Madam Chair, mahirap Madam kunin- Chair, Madam Senator, Tama. you were a very, very powerful member of the cabinet during that Aquino administration. You had all the resources. You had the NBI at your disposal. Lahat ng mga government agencies were under your disposal. You had the ear of the president. Bakit hindi kayo nag-file ng kaso laban kay Mayor Duterte? At that time, the relevant, real evidence Alam niyo yung meron akong natutunan eh. So, merong nagsabi, hindi ko na naalala kung saan ko nakita or anong sa video ba or sa personal. Sabi doon kapag yung tao doon nagsasalita na merong mga ganito, yung mga sleight of hands, yung merong mga maestra. Yan po kadalasan po ay nagsisinungaling o nag-iimbento ng So, meron naman talagang iba naggagalaw ng kamay pero slight lang. So, kung halos sa buong pagsasalita niya is merong mga ganito. So, yun na yun. testimonial evidence, wala pa po sa aking disposal. Although I did try, yung sinabi ko po kanina, na-refer ko na muna sa NBI. So, kaya lang, yun ang naging report, binalik nila sa akin. Now, they're trying, pero nahihirapan din sila na i-access yung mga witnesses. Mr. Kaya President, yung Mr. Chair. sinasabi po kanina ni former President Duterte na Davao is the safest city, I Yes, think that is oo. belied by statistics. I don't have the exact statistics now, but I read certain belied? data. It's not the safest city. Madaming It has vloggers na a- So what is among the the safest city highest. as far as you I know? would not know. It was it registered as among those with highest data on killings or murders. So how can it be a safe city? Mr. President, Mr. Chairman, should the permission of Senator Jinggoy? I think the former president wants to answer the accusations. The statements Mr. of President, former yes, you're senator. recognized. Maraming namatay, sir. Marami talaga. Thousands, I would say, from yung naging mayor ako. Marami. Ito yan sila. Dito yan sila lahat. Hindi mo tell you, si Danao, si Koy, si Gamboa. Ito si Senator Bato. Maraming namatay, pero ang namatay, sir, mga
kriminal. Alam mo kasi ang Davao is a crossroad kasi ang unang nag-bloom sa Mindanao, nagkaroon ka man sir, ang Davao. Kaya saan yung progressive at saan yung pera negosyo, nandoon rin yung mga kriminal kasi ang negosyante pati ang kriminal magkasama yan. Kung saan yung pera, mga negosyante, nandoon yung mga kriminal. Kaya ganon. Kapag kabubo ka na mayor at hindi mo takot kang makulong, ako, di makulong, di masama kulong. I can make the confession now, if you want. Mr. Chair. Talagang niyayari ko. Pero, wag mo naman, mga pulis kawawa naman. Ha? Meron akong death squad. Death squad. Pero hindi yung mga pulis. Sila rin yung mga gangster. Yung isang Mr. Chair. gangster, utusan ko. Patayin mo yan, kaya kung hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon. Bakit mo isakripisyo yan sila? Alam mo sir, ganito ha? Mabutit na lang nandito, if you give me time. Ang puliser kawawa. Hindi mo alam, ito nandito itong mga, pag ang pulis na pailan ng kaso sir, suspended yan. Wala ng pagkain yan sa... Sorry po. The day that the suspension Ano na po kasi sir. is issued, that day, ang polis wala ng pagkain, ang mga pamilya nila wala ng pera, ang mga bata wala ng pamasahe, hinto lahat. Paralyze ang pamilya ng polis. Hindi ninyo alam yan. Kaya may kaibigan kayo ng pulis, tanungin ninyo. Yan ang buhay ng pulis. Kaya protektado ko yan sila. Pagka in the fulfillment of duty, sabi ko sa kanila, magpakamatay ako sa inyo. Pero pag nag-abuso kayo, nagpatay kayo ng tao, nag-hold up kayo, nag-kidnap kayo, putang ina, ako mismo ang papatay sa inyo. Mr. Chair. Huwag kayong Mr. magpahuli. President, okay, ako muna may tanong. Kasi medyo nalito rin po ako. So, ibig niyo sabihin, gusto niyo proteksyonan yung pulis, ayaw niyo silang gamitin sa maipit sila kasi kung masuspend sila, kawawa pamilya niya. Tapos nabanggit niyo, may sarili kayo ngayong tinayo na hit squad. Is that what you're trying to tell us? Para hindi po kami nalilito po. I mean, can we be very clear? Hindi naman. Salitang ano po ito? Salitang diretso. Opo. Hindi naman death squad. Basta alam ng tao sa Davao na nandyan ako at magkamali ka and you commit a heinous crime at walang mapuntahan yung agrabyado, ako yan. And then how do you remedy the situation, Mr. President? Or how did you remedy those situations na nalapitan ka? When I am called for another investigation, sir, sabihin ko, hindi ko man ito drama. Tanungin niyo ako ulit, tapos, my experience, 73 years old na ako, sir. So, in a few years, 2-3 years, may sakit na rin ako. Gusto ko iwanan yung lahat para malaman.
Thank you, Mr. President. Just one last statement, last. Your Honor, I cannot help myself. No, excuse me. Senator Estrada has the floor. Merong intervention gusto rito. If you will Sige, permit it. sige, okay. Okay, Senator Bato, go ahead. Yeah, I just would like to put on record na the statement of our resource person, Attorney Laila de Lima, na Davao, dinidisclaim niya palagi na Davao is not the safest place in the Philippines. So what does that make of all these awards that was received by Davao City? Not only the LG of Davao City, the Davao City Police Office, ay palaging Best City Police Office of the Year. Halos forever na eh. Kaya there came a point na yung Davao City Police Office ay hindi na sinasali sa best competition as far as unit performance is concerned dahil yung ibang mga syudad hindi na makakatanggap ng award dahil Davao City palagi na nanalo based on record yan sa Camp Crame. Ngayon, ako mismo, I'm from Davao. I can tell you, Davao City is the safest place anywhere I go in the Philippines. The safest place for law-abiding citizens. Dati nga, nung umupo si Presidente, halos nga parang masasabi mo na buong Pilipinas yung safe eh. Aywan ko lang sa kanila kung ba't ganyan talaga yung mga ano nila. Ba't ganyan yung asal ng mga dilawan na yan. Aywan ko lang. And the most dangerous place for the criminals. Talagang pag gumawa ka ng krimen ng Davao, pulis ako ng Davao, hahabulin talaga kita. Hahanapin talaga kita, Mr. Chairman. Pag ikaw gumawa ng krimen sa aking syudad, hahabulin talaga kita. Kaya po, Mr. Chair. ay, para pagbigyan sila na naman. Sige po. Okay lang? Okay na. Sige. Okay lang. Last statement before I sige. wrap up, before I give the floor to Senator Risa. I just would like to put on record the statements made by former Senator De Lima. During the investigation here in the Senate, during her term when she was still a senator, wala pa rin nakitang ebidensya tungkol dyan sa mga DDS na tinatawag. Nung CHR chairman siya, wala rin nangyari sa mga investigation at wala pa rin nakitang ebidensya. Nung secretary siya ng DOJ, which is a very very powerful cabinet position, wala po rin siyang mga nakitang ebidensya. At hanggang ngayon, yun pa rin po ang sinasabi niya, wala pa rin gustong mag-testify, wala pa rin siyang kinakasuhan. So I think that is a matter of incompetence, Mr. Chair. I take Thank you. Mr. strong Chair, exception to that, Your Honor. Okay, to be fair, sige. The chair will be fair. Excuse me, everybody, Mr. President, teka muna. Sige, Hindi ko po yes, nagustuhan. Senator De Lima, sige, Thank you. short short. Hindi sige, ko po response. nagustuhan yung ganung conclusion na Okay. wala akong ginawa o that incompetent. Malayo pong description sa akin yan. I always do my job. Depende sa mga circumstances. Depende rin sa kung ano talaga yung makakalap. And hindi ho tama na nung Senate inquiry, kasi nandun po si Matubato. Present ko nga po. Pero after I presented him, inalis na po ako as Senate chairperson. Now, ano yung tungkol sa safest city? Ma'am, What ma'am, exactly excuse me. is the standard? Can I stop you there? Wag na natin, let's not debate on the safest city. I mean, focus po tayo, no? A Philippine war on illegal drugs. So, anyway, opinion na po yun. There's no right and wrong opinion. Yes, Senator Risa? Salamat kaayo, Mr. Chair. Boom. Huwag nating kalimutan, may bombshell na inamin ang dating presidente kanina. Sinimulan niyang i-implicate, ilaglag yung mga ilan sa mga dating PNP officials natin na involved daw sa Davao Death Squad noon. Pero sila mismo, sinabi nila na may death squad sila. Siya. Bagamat hindi daw pulis, may death squad siya.
Yun yung iniimbestigahan nga natin dito, Mr. Chair. Yung war on drugs, yung extrajudicial killings na nangyari nung war on drugs, sinimulang modelo sa Davao noon, tapos iniimbestiga natin kung yun ang ginamit na template o modelo para i-scale up nationwide. So, bombshell yung sinabi po ng dating presidente na meron na silang death squad, anuman ang pangalan yan, police o non-police ba yan, kasi it looks like what we are investigating now, yung ginamit na instrumento para sa war on drugs na nagbunga ng napakaraming extrajudicial killings. You are For the record, Mr. correct, ma'am. Reaction. Tama Thank you, ka talaga. Mr. Chair. Tama ka talaga. So, ganito na lang. Huwag na lang yung pulis. Kawawa yan, wala yung sa Davao experience, Davao, ako. Imbestigahan niya ako. Set a date for an investigation para sa akin. Ako ang imbestigahan ninyo. At kunin ninyo yung record sa Davao yung namatay. At sabihin ko sa inyo kung wala akong taguin. Alam mo, nag-warning ako, huwag kayong gumawa dito. Kasi gusto ko ang Davao. Ang Davao was a very kawawa noon. Alam ninyo, sir, alam panahon ng NPA nung hindi pa ako mayor, kita mo ang Davao. Left and right ang hold up, walang makalabas sa bahay. Pati mga pulis takot. Kasi nandyan yung mga NPA, pinapatay sila. Kaya sinabi ko, nagagyat ako sa bukid, nung na-mayor ako, sabi ko, ayaw ko ng away sa inyo. Pero yung mga pamilya ninyo, nandyan sa syudad natin, yung mga top hunso ng Communist Party, bilangin ninyo sa ilan ang taga Davao. Saan ang pamilya nila? Sa Davao. Kaya umakyat ako sa bukid. Sinabi ko, stop it. Huwag ninyong patayin ang mga pulis ko kasi putang ina yung pamilya ninyo. Yayariin ko yan. Mr. Chair, if I may, dahil matagal na po yung sa NPA, kung maaring mag-follow-up question ako sa dating presidente Go ahead, ng Mr. Chair. squad. Mr. Chair. Salamat Go ahead, kaayo, Senator Mr. Chair. Kanina, sinabi nyo there were 7 people dun sa inyong self-described death squad. Ano po yung mga pangalan nila at paki-describe yung structure ng organization na sinet up nyo, yung death squad na iyon? Yung death squad ko? Ang death squad ko, ma'am, is of course, it is organized. Hanggang dyan lang. Ano po yung structure ng organization na iyon? Against criminals. Hindi po, yun yung task siguro na binigay niyo. Pero anong structure ng death squad niya iyon? Structure against crime and criminals. Ibig sabihin, ano po yung setup? At sino yung 7 yon na miyembro ng death squad Fight niyo? crime. No, sir. Yung pangalan nung sabi niyo, 7 tao na nasa death squad niyo. Mukhang patay naman sila lahat, ma'am. It's okay, sir. Ano pong mga pangalan nila? You know, when I was mayor, it's about 43. I am now 73. And then, For the life of me, I cannot remember the name. And ano po yung structure nung 7 yon? Merong bang team leader, may 2 tenyente, then may 4 pa na tao? Ano po yung structure ng organization na iyon? I said I am 73 years old. Hindi ko nga alam kung bakit nandito ako kaharap mo. Sir, I'm sure alam niyo kung bakit kayo nandito. In fact, kayo po yung nagsalita ng pinakamarami sa resource persons. Well, May reward po ba yung 7 iyon sa death squad niyo? Again, ma'am? May rewards po bang ibinibigay sa mga miyembro ng death squad niyo tuwing nakakapatay sila? Police?
Police ba yung death squad nyo? Yung Yun ang allegations. Hindi po, yung sinabi nyo kanina. Huwag tayong lumabas dyan. Hindi po ako lumalabas. May ibang lumalabas. O, Yung dito sinabi tayo po ninyong ang death squad, pinag-usapan may dito rewards po ba yun? is centered sa police na sinasabi na binabayaran. No, sir. Pina-follow up ko yung sinabi ninyo. Ay, yung civilian? unprompted. Allegation, So, allegation. kung civilian yon, yung sinabi nyo na death squad nyo na 7 tao, may rewards po ba yung 7 taong iyon kapag nakakapatay sila? Ay, hindi ma'am, mayayaman yung mga, maraming gago na mayayaman sa Davao. Hindi Ano mo pong kaya- koneksyon ng mayayaman sa Davao Gusto dun sa pumatay miyembro ng ng mga death kriminal. squad? Because Ibig sabihin, they want their city to be safe. nagbibigay sila, yung Because mayayaman, ng they want reward sa business to death squad? thrive. Yes, sir. Bago po yan, Mo. sinasabi nyo ba na yung mayayaman sa Napaka ano talaga itong ni Risa Ontiveros, parang ano siya walang asal ba. Na habang nagsasalita si dating Pangulo, so pilit niyang ini-interrupt. Hindi niya na, nagtatanong siya pero hindi niya kayang pasagutin. Hindi niya let go na sumagot si dating Pangulong Rodrigo. Parang hindi siya nakikinig eh. Davao nagbayad sa death squad para pumatay? No, hindi ma'am. Si Sila Colonel mismo. Makasait po ba kasama sa death squad? Ito ewan ko lang kung hindi siya nakakaintindi, no? Or iba lang talaga ako umintindi. Kasi sa akin pong pananaw or sa naiintindihan ko po kay dating Pangulo, ang death squad is parang kumbaga ano ba? Parang taga Davao yung death squad at para for example, magbigay lang ako ng yung for example ako, barkada sila, yung mga death squad. Parang kumbaga si Pangulong Duterte parang okay, merong pumapatay ng mga kriminal. So hindi niya hindi niya na pinapakailaman ba. So yun siguro yung tawag niya doon, yung okay, gusto mong pumatay ng kriminal, okay. So meron hanggang sa siguro parang natawag na silang grupo. So yun yung palagay ko na ibig sabihin ni Duterte. Pero mayayaman. Sabi niya nga sa bago lang sabi niya nga na sila mismo yung pumapatay. So ayaw nilang marungisan yung Davao City. Kaya sila na lang so meron kasing dati sa amin hindi ko na lang babanggitin sa amin. Meron mga kwentuhan na dun sa lugar namin, meron talagang isang tao na ayaw ng gulo at siya mismo ang pumapatay at walang pumapalag. Parang ganun ba? Parang siguro yan po ang ibig sabihin ni Duterte na death squad. So hindi siya yung boss, hindi si Pangulong Duterte yung boss, kundi kusang loob. Kusang loob po yung yung palagay kong ibig sabihin ni Pangulong Duterte dyan Squad na iyon? Sino? Colonel Makasait, kasama po ba sa death squad na iyon? So, Colonel Makasait. Ma'am, alam mo sa totoo lang, mahabang istorya to. It's okay, sir. Maikli lang sana Pero ang ang sagot. problema, ma'am, patay na yung tao. Si Colonel Makasait ay patay na. Ayaw kung marami. Police officer in the police department. Pero patay na yung tao. Okay, sir. May Huwag mo rewards akong po ba tanungin sila? kung anong history yung tao na yan, patay na. Okay. May rewards po ba sila, yung mga miyembro ng death squad nyo? Sino? Ako? Magbigay? Yung 7 miyembro, kung sino man ang nagbigay, may rewards ba sila kapag pumapatay sila? Walang reward, ma'am, kung Walang police rewards. yan. Lalo Hindi ng ho. police. Bakit Wag- ako magbigay ng reward sa mga... Paiba-iba, hindi po. Trabaho Paiba-iba po nila yung yan. sinasagot nyo Hindi ko tinatanong yung mga pulis. Oo. Tinatanong ko po yung mga miyembro ng death squad nyo. Ah. Binabayaran ba sila kapag nakakapatay sila? Wala. Wala.
Okay. Okay. So, libre lang yung May I remind the pagpatay. Senator, this is just an intervention. Yeah, sorry. We have to I follow, apologize, we have Mr. to Chair. follow the Yes, order. I Yes, please, submit, please. Mr. Okay. Chair. The time for Senator Estrada has expired. Senator Villanueva for just an Chairman, yes, interjection. Mr. Chairman, I've been here for more than 4 hours, and according to the ground rule set by the chairperson himself, we will be staying here only until 4 in the afternoon. So The latest. we only have about 38 minutes, and I'm the only senator who did not make any opening statement. And just to expedite the deliberation, Mr. Chairman, may I just be allowed to move that my opening statement be inserted into the records? Comsec, please. Please accommodate Senator Yes, Villanueva. Mr. Chairman. And let me just state for the record, Mr. Chairman, our consistency in this particular issue, Mr. Chairman. Since time immemorial, we have been very keen and very serious in our intention to address the problem of illegal drugs. And that is why war on drugs per se is a very noble intention, worthy, Mr. President, Mr. Chairman, of our support, yung war on drugs. Importante lang talaga nakikita natin yung tamang implementasyon at makita din natin, Mr. President, yung root cause of the problem. And that's the main reason why we are all here today. And partly, Mr. President, may I just put also into the record the importance of emphasizing the need to build the capacity of our law enforcement agencies. And I have been consistent with that since 2016, Mr. President, when I became a member of this August Chamber, for our enforcement agencies to uphold human rights as a core part of their operations and training. And number two, we have been pushing for independent and impartial internal affairs service to thoroughly investigate police misconduct and prevent further brutality. And last but not the least, Mr. President, that I'd like to raise and put into the records is that there have been so many articles and positions that I have been espousing, and we have been calling the government since the day I became a Siguro po, dyan lang po nagtatapos, yung kanilang debate, Pero, sa palagay ko, yung investigation na yan is parang pagkawala po yan ng kabilang ng opposition nila dati ni Pangulong Duterte. Pero, believe din ako kay Pangulong Duterte, kasi hindi po siya takot. Hindi po siya nagtatago para harapin yung mga tuligsa sa kanya. Parang pinapahiya pa nga niya Parang dinudurog niya paunti-unti yung mga kalaban niya. So, yun lang po. Abangan po natin yung mga susunod pa na mga part na kasi mahaba po ito So, hindi ko po i-upload or ma-record ng buo. So, yan lang po. Salamat. So, sa mga gusto pong mag-subscribe at mag-like, pati share, paki-share na rin po. Salamat po. Paalam.